Rajuman, come in. Live pong napapakinggan Rajuman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigyan kita drip. Sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang umaga mga kasama. Ngayon ay araw ng Huwebes, July 23, 2026. Ako si Rajuman Zander Cayabyab. Ako naman ho, yung profesor ng bayan si Ricky Rosales. At narito na ang ulo ng mga may init na balita. RMN Tutok Bagyo. Bagyong Quiapo, napanatili ang lakas habang kumikilos papalapit ng bansa. Signal number 1 nakataas sa 11 lugar sa Pilipinas. Posible po itong mag-close approach or mag-landfall dito sa may Babuyan Islands. Bahagi ng Angat Dam dyan sa Bulacan, tuyot na. Water level ng dam bumaba sa 152 meters. Estudyante na kuhanan ng pinaghihinalaang dahon ng marijuana sa kanyang bag sa loob pa mismo ng paaralan sa Bacolod City. Dahil umano sa away sa trapiko, ahente patay sa pamamaril ng nakaalitan sa kalsada sa Valencia City, Bukidnon. Miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, kabilang sa 20 persons of interest na iniimbestigahan ng NBI na posibleng hitman na kinausap ni VP Sara Duterte. Ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela, magpapatuloy ngayong araw na ito. Grupong Piston, balak na ring magkasa ng transport strike. Tayo po ay naghahanda at ito naman ay i-announce din po namin. Pangaharas at tangkang pag-aresto sa 2 photojournalist na nagko-cover ng ASEAN meeting protest sa Pasay City. Mariing kinundina ng grupo ng mga mamamahayag. Ang IFM 105.3 sa Vigan, pinarangalan ng DENR. At sa balitang sports, Gilas Men sasabak sa FIBA 3x3 U23 World Cup sa China. RMN Network News. RMN Tutok Bagyo. Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility at ito'y pinangalan ng Quiapo. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 950 kilometers silangan ng gitnang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa 11 lugar sa Luzon na kinabibilangan ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, silangan at gitnang bahagi ng Mountain Province, silangan at gitnang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur, hilagang bahagi ng Aurora. Ayon sa DOST Pag-asa, patuloy na lalakas ang bagyong Quiapo habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran hanggang sa Sabado. Posible namang maglandfall ang bagyo sa bisinidad ng Babuyan Islands at inaasahang lalabas ng par sa Sabado. Malayo pa po ito dito sa ating kalupaan. Inaasahan po natin bukas. Posible ito maging isang ganap na tropical storm category kung saan na pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. Posible po itong mag-close approach or mag-landfall dito sa may Babuyan Islands. Pero may kita din natin dito sa ating track, pasok po sa ating cone of probability itong Cagayan, kaya hindi rin po natin inaalis yung posibilidad kung baka dito po ito mag-landfall. Yan si Pag-asa weather specialist Chanel Dominguez. RMN Tutok Bagyo. Yung pasok naman sa lahat ng antas ng paaralan sa Zamboanga City, kanselado dahil sa baha dala ng pag-ulan. Makibalita tayo at kasama natin Rajuman Mirasol Montesa ng RMN Zamboanga. Bunsod ng nagpapatuloy na pag-uos ng ulan ang nagdudulot ng pagbahagi ng bahagi ng lungsod ng Zamboanga. Idineklara na nga ni Mayor Kimer Adan Olaso na suspendido ang pasok o ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan para na rin umano sa kaligtasan ng mga estudyante.
Patuloy naman ang ginagawang monitoring sa antas ng tubig sa diversion aware ng Zamboanga City Water District na pinangangambahang lalo pang tumaas kung kaya't pinaalahanan na rin ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog dahil sa posibilidad na magdudulot rin ito ng malawakang pagbaha. Samantala, wala pa namang inilabas na travel advisory ang Philippine Coast Guard patungkol sa biyahe ng mga barko. Sa pag-iikot ng RMN News Team sa ilang mga lugar, lubog na rin na sa baha, subalit wala pa namang naitalang paglikas ng mga residente. Ang nararanasang pag-ulan sa lungsod ay epekto ba rin umano ng buntot ni Bagyong Quiapo at ang umiiral na habagat. Kasama mo sa TXRG RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak, RMN. Merasol, yung mga video mo, no, baha na dyan sa inyong lugar. Pero as we speak, kamusta ang lagay ng panahon? Ganyan pa rin, kasamang Sander, no? Ganun pa rin kung ano yung naipadala natin kanina sa kasalukuyan nga, kahit yung estasyon mismo natin ay lubog na rin sa tubig baha at pumasok na sa loob mismo. At sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang pag-uulan at marami na umanong lugar din dito sa lungsod ang lubog na sa baha. Subalit patuloy din ang ating monitoring kung may mga nangyayari na o may nagaganap ng paglikas ng mga residente. Maraming salamat, Mirasol Montesa. Mag-iingat kayo, ha? Yes, maraming salamat, Radyoman Sander. Yan muna ang ating update mula sa RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak, RMN. Nag-uulat ng live mula RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa. RMN Network News. Samantala, viral ngayon ang video na nagpapakita ng isang bahagi ng Angat Dam sa Bulacan na tuyot na. Sa video ng netizen na si Dehanyo Timbol, makikita ang mga bitak ng lupa sa dam. Senyales na matagal na itong hindi nadaraanan ng tubig. May isang bahagi rin ng dam na puro putik na lang at posibleng matuyo na rin dahil sa mainit na panahon. Sa datos ng DOST Pag-asa Hydrology Division, nasa 152.12 meters. Ang antas ng tubig sa Angat, mas mababa ng 0.08 meters kumpara sa 152.20 meters noong July 21. Malaki naman ang agwat ng kasalukuyang water level ng dam sa minimum na operating level na 180 meters. Paliwanag ni Pag-asa hydrologist Richard Orendain, nakapagtala lamang ng average na mahigit 8 millimeters ng ulan mula July 1 hanggang July 20. Ayon kay Orendain, kinakailangan pa ng 1,440 millimeters ng ulan sa Angat para manumbalik ang normal na high water level na 210 meters. RMN Network News. 9 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga, probinsya po ulit tayo. May estudyanteng nakuhanan ng pinaghihinalaang dahon ng marijuana sa kanyang bag sa loob ng paaralan dyan sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng Arman Bacolod. RMN Police Report. Isang 17 anyos na estudyanteng lalaki ang nakuhanan ng 3 sachet ng pinaghinalaang dahon ng marijuana sa kanyang bag sa loob ng paaralan. Ipinahayag ni Police Captain Andy Ufalia, Station Commander ng Police Station 5, na nakatanggap sila ng report mula sa paaralan tungkol sa na-discovering pinaghinalaang dahon ng marijuana sa bag ng estudyante. Na-recover sa estudyante ang 3 sachet ng pinaghinalaang marijuana na tumitimbang ng 8 gramo na may halaga ng mahigit 1,000 pesos. Nakatakdang isalalim sa laboratory examination ang na-recover na item kung ito ay tunay na illegal na droga, habang temporaryo na ito-turn over naman sa Social Development Center ang nasabing estudyante. Samantala, kinumpirma ni Bacolod City Police Director Police Colonel Eugene Ribadomia na hindi illegal na droga ang 2 bulto ng unang pinagpaniniwalaang shabu na nakuha muna sa bag ng grade 9 student sa isang paaralan sa lungsod. Ayon kay Ribadomia, lumalabas sa investigasyon na ito ay biktima ng gantihan ng masamang bero ng parehong estudyante. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Remen. RMN Network News. Sa iba pang mga balita, suspendido ang face-to-face classes sa Imus National High School sa Cavite. Bunso dito ng napaulat na banta sa seguridad ng paaralan. May nagpost na isang anonymous account sa Facebook group ng paaralan na dapat daw mag-ingat ang mga estudyante, teacher at guard dahil sa posibleng pamamaril na magaganap. Dahil dito nag-shift muna sa flexible learning ang mga mag-aaral. RMN Network News. Samantala, 20 anyos na estudyanteng nawawala na tagpo ang patay dyan sa Bataan.
Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN Police Report. Natagpuang wala ng buhay ang 20 anyos na si Mark Daniel Delan matapos ang ilang araw na paghahanap sa kanya mula nang may ulat na nawawala siya noong July 16, 2026. Ayon sa ulat, na-recover ang kanyang mga labi sa isang ilog sa Barangay Layak, Dinalupian, Bataan. Si Delan ay estudyante ng College of Industrial Technology ng Pampanga State University. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at mga pangyayari sa kanyang pagkamatay. Kasama mo sa Central Luzon, Rajuman Mike Sigaral, Tatak, RMN. RMN Police Report. Samantala, ahente ng mantika patay matapos barilin sa Valencia City sa Bukidnon. Away trapiko posibleng motibo sa krimen. Kasama natin sa balita si Rajuman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay. Away trapiko ang tinitingnang anggulo ngayon ng pulisya matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect ang isang ahente ng cooking oil, partikular sa Purok 5, Barangay Vintara, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Jojo, 31 taong gulang at residente ng Bara Upul, Misamis Oriental. Ayon sa report, base sa pamahayag ng driver na kasama ng biktima, may sinita di umano ang biktima na mag-asawa na sakay ng isang motorsiklo matapos dumaan ito sa fast lane na hindi para sa mga motor. Posibleng nagalit di umano ang mga nabanggit dahil bago ang pamamarila, tinanong pa ang biktima ng gunman hinggil sa pangyayari tsaka pinaputukan. Nagtamo ng tama ng baril sa katawan ng biktima na siya naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Tumakas naman ang mga sospek sakay ng isang motorsiklo palayo sa lugar. Sa ngayon, nasa punerarya na ang biktima habang patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pamamaril. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Rajuman Mark Micabalo, Tata, RMN. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Oras, 13 minuto na ho nakalipas alas 7:13. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nasa 20 persons of interest ang iniimbestigahan na posibleng hitman na kinausap ni Vice President Sara Duterte sa planong pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ikasyam na araw ng impeachment trial, sinabi po ni Matibag na tukoy nila ang mga pangalan at lumabas na may military background ng mga ito at ilan dito ay bahagi ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ayon pa sa opisyal, inaasahang matutumbok na nila ang pagkakakilanlan ng hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun. We are not limiting it to the double death squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group. At sabi pa po ni Matibag, kahit matukoy ng NBI ang sinasabing hitman, hindi na naman kailangan pang imbestigahan ng ahensya kung ito ay isang klase ng betrayal of public trust. When she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Nagpasya naman po kahapon ng prosecution na hindi na magsagawa ng redirect examination kay Matibag at tanging mga senator judge na lamang ang nagtanong bago i-excuse ang NBI director. Inabot lamang ng 6 trial days para matapos ang pagpipresenta ng prosekusyon sa Article 4, mas maaga doon sa nakalaang 11 days. Magpapatuloy ang paglilitis sa July 29 sa bago nitong time slot, alas 10 na po ng umaga para buksan ang Article 1 o ito na yung paggastos ng Vice Presidente sa confidential funds. RMN Network News.
Nairita si Senator Judge Robin Hood Padilla sa ilang mga nanonood ng impeachment trial nang hindi nila mapigilang magkomento at magbulong-bulungan hinggil sa kanyang pahayag. Sinabi kasi ni Padilla sa kanyang manifestation na hindi dapat maglista ng mga testigong humaharap sa reklamong perjury. Sabay apela sa prosekusyon na huwag maging one-sided. Dito na umugong ang mga komento kaya agad na sinita ng Senate Sergeant at Arms. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. Hindi po Order in the sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. Punto naman ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro sa presscon matapos ang trial. Nakapagtataka ang apela ni Padilla dahil hindi naman po pwedeng maging neutral ang prosekusyon at didepensahan ang nasasakdal. Humingi naman ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na kabilang sa mga nasita sa front row. The Senate impeachment hearings are in black and white. And we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat. Kanina talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtinginan kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Matapos namang magsalita ni Capunan ay humirit pang muli si Luistro sa mga senator judge. Senator Judge must be the one who is neutral. Okay. Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Talbog sa inyo. I mean, if you're saying that to us, we're saying it back to you. No? Samantala, wala namang naging tensyon kina Senator Judge Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag sa kasagsagan ng paglilitis kaugnay sa issue ng 2019 SEA Games. 19 na minuto na nakalipas sa alas 7 ng umaga, pinasasagot ng Office of the Vice President sa Senado ang gastos sa pagkain at inumin ng mga miyembro at kawani ng defense team sa impeachment trial. Sa isang liham ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Sherwin Gatchalian, gusto raw po ng OVP na isilbi sa isang hiwalay na holding room ang pagkain at inumin at defense team na ihahanda at isa-serve ng accredited nilang caterer. Lain itong matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng defense team. Pero ayon kay Senador Ping Lacson, hindi niya suportado ang hiling na yan dahil labag ito sa government procurement law. Yung gusto ng OVP sagutin ng Senado ang gastos sa accredited nilang caterer at meron ng caterer ang mataas na kapulungan na dumaan sa tamang bidding. Samantala, tinawag naman itong hindi angkop at medyo katawa-tawa ng isang kongresista. I find it highly improper kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang Pangulo and they can actually charge all those expenses to their office. If it's the prosecution or the defense providing for the catering and the food of the senator judges, talagang bawal na bawal yan. But if it's requesting the judges to provide for the food of the defense, medyo funny siya. Si House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Pagiging trial spokesperson at private prosecutor ni Attorney Tolosa Jr. tatalakayin ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. Kasama natin sa Balita Radyo Man Grace Mariano.
Pag-uusapan at pagpapasyahan ng mga miyembro ng House Prosecution Panel ang hinggil sa pagiging trial spokesperson at private prosecutor ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sinabi ito ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro kasunod ng payo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na sa prosekusyon at depensa na ikonsidera ang pagbabago sa kanilang mga tagapagsalita na hindi sakop ng sub judice rule. Ayon kay Luistro, magkakaroon ng konsultasyon sa kanilang grupo kung ano ang pinakamainam at tamang hakbang, pero syempre kanilang bibigyan ng bigat ang magiging desisyon ni Attorney Tolosa. We will bring that up with Attorney J. Tolosa, no? And ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take for Attorney Tolosa. But ultimately, of course, this will be his decision. Yan po ang pahayag ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Yung pagpapalit din ng spokesperson ng defense team, ikokonsulta muna kay Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo. Ikukonsulta muna ni Defense Counsel Attorney Michael Poa kay Vice President Sara Duterte ang pagpapalit ng spokesperson ng defense team. Nabatid na si Poa ang tumatayong spokesperson ng depensa at ang isa sa mga legal counsel ng Vice Presidente para sa impeachment trial nito. Ayon kay Poa, na-appreciate naman ito ang advice ng presiding officer na si Senator Chis Escudero na maghanap ng ibang spokesperson, lalo na siguro ay nakita nila ang hirap na nasabing abogado. Something that I will have to consult the client about. I'll have to consult the Vice President if that is something that she will be amenable to. Of course, we really appreciate yung advice ng ating presiding officer. The presiding officer saw that we have been trying our best to be very careful in media interviews. So this is something that I cannot decide by myself. It will be something that I will have to talk to the Vice President about and hear her thoughts on the matter. And if ever, then we'll let you know. And kung meron ng bago na magtatayong spokesperson, we'll definitely introduce him or her to the media. Pero kung tatanungin umano si Poa, ay mahirap para sa kanya na pagsabayin ng dalawang role na ito. Written disadvantage ito ay kung papalitan man siya ay ang familiarity ng bagong spokesperson sa media at sa kanilang kliyente. Pati na ang hindi pagiging parte ng nasabing bagong spokesperson sa legal team na kung saan ay manage pa rin umano ni Poa. Diin naman ni Poa na anuman na mangyari ay nakadepende pa rin naman ito sa magiging desisyon ng kanilang kliyente na si VP Sara. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN. Abangan sa aming pagbabalik, ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela, nagpapatuloy ngayong araw. At ang IFM 105.3 Vegan, pinarangalan ng DENR. Network News. May buntag Pilipinas, ito po si Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections, nangangampang. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Pananagutan. Kailangang may managot. Maraming pangako. Maraming hamon. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo. At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27,
2026. Tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto. The RMN Network Special Coverage. Special Coverage. Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage. Para sa ating SONA o yung sa opinyon ng nakararami, ano? Pakinggan natin ang ilan sa mga wishlist ng mga Ilonggo ngayong nalalapit ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila po, sa gitna ng kinakaharap na problema sa krisis sa enerhiya sa Visayas. Kasama natin maayong aga, Radyoman Rezi Bordon ng RMN Iloilo. Sa opinyon ng nakararami, ano? Sa darating po na SONA ng ating president ay nawa po ay marinig at mabigyan niya po ng solusyon ang krisis sa ating inariya. And also, sana po mabigyan ng sapat na suporta ang mga lokal na mga vendors natin dito sa ating lugar. May ilang mga pampublikong universidad na kumakaharap sa malaking budget cuts mula sa mga nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan. Ninanais sana natin na marinig sa SONA ng Pangulo na magkaroon ng pagpapaunlad sa sektor ng edukasyon. Yung mga mahihirap na dapat nilang pagtuunan ng pansin at saka bigyan ng mga trabaho yung walang trabaho. Yung mahal po ang lahat tulad ng mga bibilin. Yun sana ma-recover tayong lahat. Sana maging mura yung mga bilihin. Noong nakarang linggo, pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin ang paglunsad ng Oras Natin sa Efficiency o One Activation Activity kung saan iniingganyo ang mga government, commercial buildings at residential houses na patayin ang mga appliances at ilaw na hindi importante sa loob ng 1 oras kada Sabado. Ito ay isa lamang sa maraming solusyon ng ehensya upang matugunan ang krisis sa enerhiya sa Visayas na halos araw-araw nang nakakaranas ng red at yellow alerts. Nasa plano rin ang pagpapatayo ng karagdagang power plant at battery system. Para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage mula sa RMN Iloilo, Radyoman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman Rezi Bordon. Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage. RMN Network News. Alas 7:29 na, 7:29, magpapatuloy ngayong araw ng Huwebes sa ikalawang araw ng tigil pasada ng Transport Group na Manibela. Ayon po kay Manibela Chairperson Marval Buena, ikakasa ang transport strike sa 11 strike center sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kahapon maraming commuter ang na-stranded dahil sa epekto ng tigil pasada ng grupo at kabilang po sa kanilang panawagan yung pagbaba sa presyo ng petrolyo, taas sa pasahe at tuluyang ibasura na ang oil deregulation law. Sigaw rin nila ang patuloy na ang pagbaba sa pwesto ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi umano kayang tugunan ng issue sa pagmahal ng langis. At sa kaugnay na balita, kumuha tayo ng live update dyan sa Philcoa Commonwealth Avenue, Quezon City at naroon RMN Live Report. Live si Radyoman Chelsea Arcilia. Chelsea, kamusta riyan? Magandang umaga, Radyoman Sander. Kasalukuyang nagtitipon-tipon ngayon dito sa Philcoa Commonwealth Avenue, Quezon City ang mga miyembro ng Transport Group Manibela para sa ikalawang araw ng kanilang kilos protesta at tigil pasada. Ayon kay Oliver Manalili, presidente ng Manibela Batasan Chapter, inaasahan umano nila na aabot sa humigit kumulang 100 ang miyembro ng grupo na lalahok sa kanilang programa ngayong Huwebes. Nasisimula naman maya-maya kapag marami na umano silang miyembro na nakarating sa Philcoa. Kung ikukumpara kahapon, mas konti ang nasabing bilang dahil Batasan Chapter ng nasabing grupo lang umano ang magkakasa ng programa dito sa Philcoa Commonwealth Avenue. Yan ay dahil may ibang strike center ng itinalaga ang Manibela sa Anguno, sa Pasig Palengke, Parañaque, Novaliches, Quezon City at iba pa. Ang kilos namin ito isang strike center lang to. Ang pupunta lang dito yung chapter lang ng Batasan. Para lang i-follow up namin yung panawagan namin kahapon. Talaga magtuloy-tuloy ito kung talagang hindi gagawa ng solusyon ng gobyerno.
ang hinaing ng mga driver ng tungkol dito sa pagtaas ng presyo ng kurudo. Dahil hindi lang naman kami apektado rito pati commuters Pag naapektuhan yung commuters, tataas din hihirin din ang taas sweldo yan. Kaya domino effect mangyayari nito, ekonomiya rin natin ang magsasuffer. Panigurado po yun, madam, na talagang hindi lahat bibiyahe, lahat ng manibela. Samantala, bahagya namang bumigat ang daloy ng trapiko sa nasabing kalsada, dulot na rin ng rush hour. Kaya may ilang commuter pa rin ang hindi na iwasang mag-abang ng masasakyang jeep o bus ng 5 hanggang 10 minuto. Sa kabilang banda, napapakinabangan na rin ng ilang commuter ang libreng sakay ng Quezon City Government at iba pang ahensya ng gobyerno sa nasabing kalsada. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chelsea Arcilia, Tatak RMN. Thank you, Chelsea. Mula sa Quezon City, magtungo po tayo sa lungsod ng Maynila. At kasama natin si Radyoman Eman Mortega. Eman, kumusta? Prof. Ricky, kung kahapon ay paisa-isa ang biyahe ng ilang mga miyembro ng grupong Manibela sa nagtaan sa lungsod ng Maynila, ngayong araw ay halos lahat sa kanila ay tuluyan na nakisama sa tigil pasada. Wala pa naman itatala mga stranded na pasahero dahil ang ilan sa kanila o yung mga pasahero ay sumasakay na lamang sa mga tricycle. Ang iba naman ay nag-book na ng kanilang mga rider para makapasok sa trabaho at paaralan. Samantala, ang ilang miyembro naman ng Manibela sa bahagi ng Agoncillo na may biyaheng Guadalupe sa Makati at El Ginto sa Maynila ay bumabiyahe muna upang kahit papaano ay may kita ngayong araw kung saan saka na lamang sila magtitigil pasada kapag nasabihan na ng kanilang pamunuan. Sa kabila nito, patuloy na nakabantay ang mga tauhan ng Manila Police District, ganun din ang lokal na pamahalaan ng Maynila upang masiguro na walang kaguluhan, maging maayos ang lahat at malaya rin makapagbiyahe ang ibang mga driver ng pampasahero jeep. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN. Thank you, Eman Mortega. Pag-aaralan ng LTFRB ang nararapat na adjustment sa pamasahe ng mga public utility jeep. Sa gitna na rin ito ng panawagan ng grupong Manibelang 2 pesos na fare increase at ang nakabinbing petisyon ng piston na 10 pisong dagdag sa minimum na pamasahe sa jeep. Ayon sa LTFRB, inatasan na sila ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na pag-aralan ang fare adjustment kasabay ng muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Isasaalang-alang naman nila ang kakayahan ng mga pasahero na makasabay sa dagdag pasahe at ang posibleng epekto nito sa inflation o yung paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Tiniyak din ng ahensya na maglalabas sila ng pinal na resolusyon sa lalong madaling panahon. RMN Network News. Samantala, muli pong sumadsad sa record low o pinakamababang antas ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 61 pesos 75 centavos ang palitan na unang naitala noong nakaraang Mayo. Ayon sa mga ekonomista, pangunahing dahilan ng paghina ng piso ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dulot ng panibagong tensyon ng Estados Unidos at Iran. Dahil dito ay apektado rin ang Philippine Stock Exchange Index kung saan bumagsak ang PSEI ng mahigit 1% dahil sa anilay pag-iingat at pagbebenta ng shares ng mga mamumuhunan bunsod ng pangamba sa patuloy ngang paghina ng halaga ng piso. Sa iba pang mga balita, maring kinundina ng Photojournalists Center of the Philippines ang pangaharas at tangkang pag-aresto sa isang photojournalist na nagko-cover ng kilos protesta ng Grupong Bayan sa kasagsagan ng ASEAN meeting sa Pasay City. Ayon sa PCP, kinumpronta umano ng mga pulis ang mga photojournalist na sina Bullet Marquez at Rene Diland at pinigilan ang pagkuha ng picture habang inaaresto naman ang mga nagpoprotesta. Sa kabila ng suot na press ID o media ID, sinubukan pa ring arestuhin ng pulis si Marquez dahilan para mahulog ang kamera nito. Pinakawalan din si Marquez at Dilan nang may ibang taga-media ang nagsalita laban sa tangkang pag-aresto. Iniimbestigahan na ng PNP ang insidente at nagpaalala sa lahat ng mga tauhan nito na ipatupad ang maximum tolerance. Labis namang ikinabahala ng Presidential Task Force on Media Security ang ganitong agresyon sa mga alagad ng media. At sila'y nakikipag-ugnayan na kina Marquez at Dilan sa posibleng aksyon matapos ang insidente. Bukod naman po sa grupong Manibela, isa pang transport group, ang grupong Piston, ay meron na rin daw pong pinaplantyang malawakang tigil pasada sa mga susunod na araw. Kasama natin sa balita ito, Radyoman Gerald Ulep. RMN Live Report. Pinaplansya na rin ng grupong Piston ang mas malawakang tigil pasada at kilos protesta na posibleng ipatupad
sa mga susunod na araw. Kasunod na rin ito ng 2 araw na tigil pasada ng grupong Maribela na magtatapos na ngayong araw. Sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Piston National President Modi Floranda, hindi pa nila matiyak kung kailan isasagawa ang tigil pasada. Ang tigil pasada at kilos protesta ay kasunod na rin ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Anya labis ngayong apektado ang transport sector, lalo na sumalo na naman sa mayigit na 80 pesos ang kada litro ng diesel na ginagamit ng mga tsuper sa kanilang unit sa pamamasada. Tulad ng dati, panawagan pa rin ng grupo na ibasura na ang oil deregulation law. Tayo kasama sa nagaganap na welga dahil tayo ay mas naghahanda tayo doon sa mas malawak na welga ng mamamayan laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at laban dito sa isang krisyon na kung saan ay tayo yung isa sa pangunahing nasasalanta ng ginagawang ito. Yung pinaplansya nyo na tigil pasada, kailan po yan? Next week? Wala pa at tayo po ay naghahanda pa at ito naman ay i-announce din po natin. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulep, Tapaka, RMN. Network News. Dalawa sa umano'y ghost project sa Taguig City, ibinulgar ni Senador Ping Lacson. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak. Isiniwalat ni Senator Ping Lacson ang 2 sa hinihinalang ghost infrastructure projects sa lungsod ng Taguig na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sa ex-post ni Lacson, tinukoy niya ang napakaraming slope protection at drainage projects na nagkakahalaga ng 100 million pesos bawat isa o katumbas ng mahigit 2 billion pesos mula sa 6.79 billion pesos na budget insertion ni Cayetano sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sinabi ni Lacson sa kanyang post na wala ng atrasan sa pagsisiwalat pa ng mga ghost projects sa lungsod. Idiniin ng senador na mga proyekto kabilang ang mga kinasangkutan ng kumpanyang pagmamay-ari ng pamilyang Diskaya ay nagsimula pa noong 2019 at 2020 kung saan si Cayetano ang speaker ng Kamara. Patuloyan niya siyang mangangalap ng mga ebidensya kaugnay sa budget insertions ni Cayetano, kasama na rito ang 25% na kickback mula sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Sa ilalim pa ng 6.79 billion pesos na budget insertions sa 2025, 68 sa 70 na proyekto ang naipatupad habang ang 2 natitira na nagkakahalaga ng 75 million pesos ay hindi na ilabas o hindi na obliga ang pondo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. Ito, feel good news dahil ang IFM 105.3 sa Vigan bay nakatanggap po ng parangal mula sa DENR. Makibalita tayo mula kay Idol Mike Layante ng IFM Vigan. Malugod na tinanggap ng IFM 105.3 Vigan ang parangal na ibinigay ng Department of Environment Natural Resources o DENR sa isinagawang 2026 Gawad Kalikhasan Philippine Environment Month sa San Fernando City, La Union. Ang IFM Vigan ay ang nag-iisang radio station sa buong Region 1 na nakatanggap ng parangal dahil sa pagiging instrumento upang maihatid sa publiko ang mga programa at serbisyo ng DENR. Kasama dito ang iba't ibang local government unit, national government agencies, iba't ibang sektor ng gobyerno, kasama na ang mga private entities. On behalf of DENR Region 1, thank you for your trust, thank you for your friendships, and your unwavering partnership. Together, let us continue transforming commitment into action, action into lasting impact, and lasting impact into a legacy that generations of Filipinos will proudly inherit. Naging pangunahing bisita naman sa 2026 Gawad Kalikhasan Award si La Union Governor Mario Ortega, MGB Region 1 Director Engineer Carlos Tayag at iba't ibang opisyal ng DENR. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak, RMN. Congratulations! Ayun, ayos. Balitang Sports. Sa ating Balitang Sports, gilas men sasabak sa FIBA 3x3 U23 World Cup sa China. Mula RMN Sports, Niel Santua.
Matapos ang matagumpay na kampanya sa 2026 FIBA 3x3 Nations League Asia 2 sa Malaysia, opisyal nang nakapasok ang Gilas Pilipinas Men's 3x3 sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup na gaganapin sa Wuhan, China ngayong Setyembre. Nakuha ng pambansang koponan ng kanilang tiket matapos mangibabaw sa kabuoang puntos ng torneo. Pinangunahan ng Gilas ang kompetisyon sa pamamagitan ng 3 kampyonato sa 6 na yugto ng Nations League. Sapat upang masungkit ang nag-iisang pwesto para sa Asia 2 sa prestihiyosong World Championship. Samantala, malaking hakbang ito para sa Gilas Pilipinas 3x3 program dahil muli nitong maipapakita ang husay ng mga batang Pilipino sa pandaigdigang entablado laban sa pinakamahuhusay na under-23 teams sa mundo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Maniel Santua Tatak, RMN! Gusto mo ba mag-showbiz tayo? Oo nga eh. OT na pala, OT na. Network News. At sabay niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyab. Ako naman yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales. Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Masantos siya Kabuasan. Mayong buntag, mga kasama. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Alas 7:42.